na naman si Marcoleta tungkol kay Gutesa. Uy, sige nga, pakinggan natin to. Attorney Enzo, ikaw na lang papakinggan natin ha. Okay. Nyo lang ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Oh. Pero anong ginawa ni Ping Lacson? Hinayaan pa rin magsalita ang testigo mong si Gutesa. Pinabwilo kayo. Oh. Pinigilan ba ni Ping Lacson? Hindi. Kaya lang, syempre, ang tamang proseso, after niyang magsalita sa sa Senado, ipapatawag talaga siya ng Blue Ribbon para kunan ng dagdag na pahayag. Dahil kung talagang yung kanyang mga Atiktos, nandyan ka ba? panindigan, ang dami namin nakalive pala ngayon. laban kay Romualdez. Ay ang problema, hindi na sumipot nung pinatawag sa Department of Justice. Oh. Tapos ngayon, ay, nandiyan si Atiktos. Ang sasabihin nyo, Marcoleta, parang ang pinapalabas nyo, parang pinipigilan si Gutesa na mag-testify. Sinong pumipigil sa kanya? Wala naman eh. Biglang naglaho, biglang naglaho, attorney. Mga kabunyog ang pagkakasabi ni Marcoleta. Ito. Kita ko sa inyo. Meron din ako niyan, attorney. Ni Marcoleta eh. Ayan. Why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Sinabi yan ni Marcoleta sa interview sa kanya. O yan, ano lang yan, ngayon lang yan. Yan din yung sinasabi sa ito din. Nung kinote din si Marcoleta, yan din yung sinabi. Sabi dito, Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Because Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Okay. Para sa inyo, napaka-importante ni Gutesa. O ba't hindi nyo pinipresent? Ba't hindi nyo pinipresent? Isang beses nyo lang present eh. Biglang naglaho ka agad, attorney. Kahit nung mga sumunod na patawag, uma-attend siya. Tama. Ay alam naman ng lahat, nakapubliko naman, na matapos yung pag-appear niya doon sa Senate, nabisto. Ay pinapatawag na siya sa Department of Justice. Kukunan niya kukunan siya ng dagdag niyang mga statements, i-verify kung totoo ng Department of Justice yung kanyang mga sinabi sa kanyang pag-appear sa Senate. Malalaman pa ang ibang detalye ng kanyang mga sinabi. Ngayon, kung pinanindigan ni Gutesa yung kanyang mga sinabi, nag-appear siya sa Department of Justice, pagkatapos naka-ano yun, ipinaalam niya sa publiko kung anong mga sinabi niya sa Department of Justice, tapos hindi siya binibigyang halaga ng Department of Justice, ayun, may karapatan na ngayong magsabi kayo, Marcoleta, na parang binabaliwala si Gutesa. Akusasyon mo, parang binabaliwala si Gutesa eh. Hindi binabaliwala si Gutesa. Sa katunayan, hinahanap na nga siya. Ang problema, hindi na makita kung nasaan na si Gutesa. Yan ang totoo, Marcoleta. Yan ang problema sa inyo eh. Nag-present kayo ng testigo. Pag nag-present nyo ng testigo, hindi nyo na pinanindigan. Yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi ni Marcoleta na why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Ang ibig niyang sabihin, bakit daw parang ang direksyon binabaliwala si Gutesa? Napaka-importante daw ng sinabi nito. Tingnan niyo yung nandyan sa baba. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Okay, siya ang inyong testigo laban kay Martin Romualdez. Di ano nyo. Tita Nel, salamat sa pag-send ng donation. Hello din po sa inyo. I-present nyo. Dapat niyan ipakita ni Gutesa, hindi siya natatakot at talagang alam niya ang sinasabi niya, kaya niyang panindigan. Ang problema ngayon wala eh.
Ni hindi nga makita kung nasaan. O, tapos sabi ni Mike Defensor, nandun daw sa Marines compound. Pinoprotektahan daw at handa daw mag-appear sa sunod. Ay Marine Commandant na mismo ang nagsabi. Yung Commandant na mismo ang Marines nang nagsabi. Wala sa kanila si Gutesa. O di anong ibig sabihin? Pero wag na tayong maganuhan, Marcoleta, i-present nyo na lang si Gutesa sa November 14. Yan yun. At i-detalye niya. Kasi yung kanyang pagkaka-appear doon sa Senado, general lang yung mga statements niya tungkol kay Romualdez. Detalyihin niya. Mas makukuha ninyo ang simpatya ng publiko, mapapaniwala ninyo kung habang gustong magsalita ni Gutesa ay pilit siyang binubusalan, hindi siya pinapabuelo. Yun ang may problema. Ay ito hindi. Ang problema nasa inyo eh. Hindi sasabihin nyo, hindi binibigyan ng pagkakataon ng testigo ninyo. Kaninong kagagawan? Kaninong kagagawan? Bakit hindi nakakabuelo ng pagsasalita ang testigo nyo? Sa inyo rin eh. Hindi nyo pinipresent. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Si Gutesa daw ang most credible witness. O di sige. Kung most credible witness yan, i-present nyo. Hayaan siya na i-detalye yung kanyang mga kwento kasi general yung pagkakakwento niya. Basta ang sabi niya lang, siya ang nag-secure ng mga tauhan ni Saldico na nagdala ng mali-malitang pera papunta sa bahay ni Romualdez. Yung ganun lang. Hanggang doon na lang. Siya ngayong tanungin. Interpellate. Hindi naman cross-examine. Pagkasabi niya nung binasa niya yung kanyang sinumpaang salaysay doon sa Senado. Pag binasa niya yung kanyang affidavit, totoo na kaagad. Hindi ganoon. Pero sa mga garapata, attorney, ganoon sila. Yun yung ebidensya nila. Yung ebidensya nila, peke din. Putragis. Tuloy. Tapos na. Ayan yun. Tapos ngayon, sinasabi ni Defensor, nandun daw sa Marines. Sabi naman ng Marines, wala naman yan sa kanila. Ay paano yan? Putragis. Nagtuturuan na sila, attorney. Nabibisto. Ikaw, Senador Marcoleta, kung gusto mong paniwalaan ka ng mga tao sa sinasabi mo. Uy, grabe. Huwag kang ganyan. Babanatan ka na naman ni Marcoleta, Attorney Enzo, pag ganyan. Magagalit na naman sa'yo, Putragis. Pero ito, wala lang. Sampal talaga sa mukha nila to, Putragis. Biro nyo, minsan lang nagpakita, di na nagpakita ng sumunod na araw. Natakot. Kasi nga nabisto, di ba? O ngayon, pinatunayan na ng RTC na peke. Putragis. Tuloy. I-present nyo na lang si Gutesa, yun ang tama nyong gawin. Gawin nyo yung tama. Yun ang tama nyong gawin. Yun kung kaya nyo. Yun, attorney, kung kaya pa nilang iharap si Gutesa. Abangan natin sa November 14. Tingnan natin kung paano nila paano nila re-resbakan itong ginagawa nilang circus. Sila na lang naglulukuhan dito eh. Putragis. Yung siya ang nagkukonect ng dots kay Saldico at kay Martin Romualdez. Gusto rin niyan malaman ng mga tao eh. Shout out, Ardon Zala. Kasi Marilyn Valencia. Napanood din natin. Sabi rin daw ni Marcoleta, bakit daw hindi kasama sa kinasuhan si Martin Romualdez? Bakit daw hindi kasama sa kinasuhan? Tinatanong niya yung ICI. Kasi ikaw na bahala, Independent Commission for Infrastructure. Gusto niyong kasuhan si Romualdez? Gusto niyong kasuhan si Romualdez? Ang dapat na maging testigo kay Romualdez, si Gutesa. Pero para mag-qualify siya na credible na testigo, dapat mag-cooperate siya sa Department of Justice. Pinapatawag siya sa Department of Justice. Sumipot dapat siya doon. Sabihin niya doon ang lahat niyang nalalaman. Tulungan niyo na lang si Gutesa. Providean niyo ng lawyer. Yun ang gawin niyo. Ngayon, i-present niyo uli sa November 14 para yung kanyang mga naunang testimonya o sinabi tungkol kay Romualdez, dagdagan niya pa. At pag nakita doon ng mga tao na talagang kapanipaniwala ang mga sinasabi niya, parang talagang may personal na knowledge siya sa sinasabi niya. Hindi siya nagsisinungaling sa tingin ng tao. Mapapansin naman niya ng tao
kung nagsisinungaling siya eh. Oh, yan yun. Yan yung gawin ninyo. Pero kung isasabi nyo na siya ang pinakamagaling na testigo, credible siya, pero hindi nyo naman pinipresent, Tragis, pinakamagaling hindi nyo talaga, nalaman attorney. ngayon kung nasaan na, paano nyo makukumbinsi ang taong bayan niya? Pero attorney, certain na certain dyan si Kwan, si Defensor. Sabi niya, nasa custody yan ng Kwan, Philippine Marines. Kaso sinampal sila ng katotohanan. Kahapon nagsalita ng Philippine Marines. Huwag nyo kami dinadamay sa kalokohan nyo. Wala sa amin si Gutesa. Putragis. Oh, hanggang kailan sila magsisinungaling? Nako po, ugali na nila yan. O, sige tuloy. Tapos yan lang pati ang ano nyo, testigo nyo laban kay Martin Romualdez. Palpak Dagdagan nyo pa. pa. Palpak na pa. Ang maganda niyan, i-produce ninyo yung mga binabanggit na pangalan. Napanood ko yung interview kay Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, bakit dapat payagang mag-appear sa Senate Blue Ribbon, yung ano daw, sino ba yun? Yung Paul Estrada ba yun? Akala ko Maestro Paul eh. Yun, dalawang tao ni Saldico. Yun daw yung mga tumatanggap ng mga mali-malitang pera. Yun daw ang nagre-receive si Paul Estrada. Annalyn. Ay di, i-present nyo. Kumbinsihin nyo na ano. Alam ko, may sinabi si Bato de la Rosa. Tragis, kailangan ipamemorize na yung kanyang script para hindi nagkakamali. Baka sabihin na naman ni Marcoleta, basahin mo sa page na to. Baka nakalimutan kang basahin. Patragis, mga kabsat, ay grabe. Talagang, ano nyo mga kabsat, kaya natin sila pinagtatawanan. Kasi, ginagawa kasi nila. Bistadong-bistado eh. Di ba? Tragis. Magagalit na naman si Senator niyan pag ganyan. Di ba, Annalyn? Magagalit yan. Magagalit. Lalo na pag nasukol na corner, yung wala nang ligtas, magagalit-galitan na lang yan. Oh, tragis. Sige, tuloy. Rosa sa interview sa kanya. Mayroon na daw mga yung alalay daw ni Saldico na nasa ibang bansa, tumawag daw sa kanya, sabi ni Bato de la Rosa, gusto na daw mag-cooperate. Ilabas nyo na ngayon. Ilabas nila, attorney. Ilabas nyo na ngayon. Dapat ang mga sinasabi ni Gutesa ay may i-corroborate ng iba pa. Tama. Mag-produce kayo ng mga 1, 2, 3 testigo. Yung sinabi ni Gutesa, i-corroborate. Maganda kung yung Paul Estrada na yon na tumatanggap ng pera. Siya daw yung tumatanggap ng mga maleta ng pera eh. Maganda kung mai-present nyo yun eh. Yun. Kaya lang hanggat wala naman kayong naipipresent na ebidensya, saka to, napanood nyo ba yung talakayan ko nung isang araw? Kaya walang sapat na ebidensya pero pilit, sabi niya, bakit hindi kasama si Martin Romualdez? Sino yung ebidensya nyo na kasama si Romualdez? Si Gutesa. Panak pagkamote talaga. Ay, lako mga garapata, gumising kayo gumising kayo sa katotohanan. Nasanay kasi kayo sa gawain ng puon nyo, no? Na, yan, drug addict yan. Ganun. Wala na, hanggang dun lang. Wala na, tepok na. Ganun yun. Ganun kasi nung panahon nila, no? Dito kay Pangulo, hindi pwede. Kailangan may sapat na ebidensya, no? Kasi mamaya, kinasuhan yung mga yan, walang sapat na ebidensya, mababasura, acquitted din lang, paktay, basura, nagsayang ka lang ng pondo. Tragis talaga kayo mga garapata. Ay, nako. Ay, Argo, nandyan ka ba? Nandito siya kay Attorney Enzo, si Argo. Kaming mga vloggers, nagtalakay kami nung isang araw. Kumustahin nga natin to? Si Martin Romualdez. Nagdidiskusyon nga kami nung mga vloggers eh. Nakatalakayan ko. Bakit? Kung pinapanindigan ko, si Romualdez ay dapat sabi ni Argo, host, wag natin protektahan si Romualdez. Ay wala naman attorney ebidensya laban sa kanya. Sabi ko, wala sigurong ebidensya doon sa pagtanggap ng kickback, sa pagtanggap ng mga komisyon. Pero doon sa kanyang kapabayaan sa budget, yung mga maniobra sa budget, huwag niyang sabihin hindi niya alam yon. Doon may pananagutan siya. Pero kung talagang gustong makasuhan si Romualdez ng criminal case,
katulad ng ikakaso kila Jinggoy Estrada, kila Revilla at saka kay Makinig kayo. Saldico, Makinig ay kayo. dapat may lumitaw na testigo na talagang magpapatunay na tumanggap nga ng pera Yun. si Romualdez. Itong si Gutesa, pwede Tama. na ito. Dagdagan lang ng iba pa na magkukurub. Dagdagan nyo yung mga ebidensya nyo, ha? Wag lang peke, ha? Kilala kayo pinagtatawanan. Kung may kasalanan si Romualdez, ikulong nyo, basta may ebidensya. Pero kung ganyan din lang, peke yung mga ebidensya nyo, affidavit, peke, pati yung statement, nako po, ayusin nyo muna yung mga testigo nyo. Siguraduhin yung magpapakita, ha? Hindi yung patago-tago kung saan-saan. Kasi hindi na alam kung nasaan eh. Di ba? Sabi ni Mike Defensor, nasa custody ng Philippine Marines. Sumagot ng Philippine Marines, wala sa kanila. Binabasag nila itong si Defensor. Tragis. Ako, Marcoleta. Nako po, mukhang may problemahin ka dito. Mukhang haharapin mong, bahala ka na dyan. Great. Kaya lang, kung dito pa lang kay Gutesa, hindi na nag-a-appear, paano magiging kapaniwala yan? Yan yung Kaya hanggat walang naipipresent na mga testigo, ganyan na lang yan si Romualdez. Talaga lang na babanggitin lang na bakit si Romualdez hindi napapanagot. Hindi naman talaga yan masasampahan ng kaso kung walang testigo at ebidensya. Sinong magpo-produce ng testigo at ebidensya laban kay Romualdez? Di yung mga galit kay Romualdez. Sino ang galit kay Romualdez? Di ba sila Marcoleta? Yung mga nasa minorya? Si Villanueva galit na galit kay Romualdez. Si Cheese Escudero galit kay Romualdez. Bakit hindi kayo mag-produce ng mga testigo ninyo? Tama. Ebidensya ninyo. Para pag na-present yung mga testigo at ebidensya ninyo at hindi pa rin kinakasuhan si Romualdez, may mga ebidensya at testigo na, kahit ako, gagawin kong topic yan. Sasabihin ko, bakit naman hindi ninyo sinama si Romualdez sa kinakasuhan? Ang dami ng testigo at ebidensya. Bakit nga naman kayo, Senador Ping Lacson, parang bias naman kayo, hindi nyo naman pinagsasalita yung testigo laban kay Romualdez. Parang hinaharangan nyo. Di ba ganon? Kaso, ito baliktad eh. Tama, baliktad nga. Si Senador Ping Lacson pa nga ang nagkukulit na dapat ipatawag si Gutesa mag-appear sa sa Senado. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, tayo, Jenny Ramos. gusto rin malaman talaga ang pananagutan ni Romualdez. Kaya lang, sinong magpo-produce ng testigo laban kay Romualdez? Di yung mga tao na galit kay Romualdez at gusto talagang madiin si Romualdez. Sino yun? Kayo yun, Marcoleta eh. Kayo yun. Si Chis Escudero, si Villanueva, di ba? Nagsabi na sila, ilalabas din daw nilang ebidensya nila, testigo. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang testigo at ebidensya eh. Kaya, nakakalibre si Romualdez. Wala naman eh. Tapos nagre-reklamo kayo, bakit hindi daw kinakasuhan? Kahit naman ang ombudsman, hindi naman makakasuhan yan si Romualdez hanggat walang testigo. Tama. Tama si Batuman, si Sara, ang mga Duterte, galit sila kay Romualdez. Sabi ni Argo, host, wag natin protektahan si Romualdez. Hindi ko nga pinoprotektahan, Argo. Maglabas na nga kayo ng testigo ninyo. Argo, kapag may linabas kayong testigo, hindi ko diniscuss dito. Di ba? Actually, nung lumabas yan si Gutesa, diniscuss ko yan. Argo, alam mo yan. Anong sabi ko? Ayan, may testigo na lang. Sige, Argo! Seryoso ito. Dapat sagutin niya. Di ba? Ang problema, wala na si Gutesa. Hindi na malaman kung nasa. Ang sabi ni Defensor, nasa Marines. Ang sabi ng Marines, wala sa amin yan. Di ba? Anyway, tapos ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Parang sinasabi niya, bakit parang ang direksyon ni Lacson nung Blue Ribbon ay iba? Hindi man lang daw pinapahalagahan si Gutesa. Ewan ko, hindi natin nakitang hindi pinapahalagahan. Nang present mo yan, Marcoleta, kahit hindi mo pinaalam kay Lacson, pinayagan. Kaya lang ngayon, nasaan na yan? Okay? Salamat, sige, attorney. mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Ay, grabe. Paano ba yan? Paano ba yan, Marcoleta? Palpak na naman si Marcoleta tungkol kay Gutesa, mga kabsat. Maraming salamat, Attorney Enzo.
Actually, magkadikit yan. Depensor, sinabihan si Marcoleta. Ito naman si Marcoleta, nakinig kay Depensor. Sige, ipakita natin ebidensya. Pasok ang ating witness. Hindi man lang chinek. Matrages. Hindi man lang chinek. No, mga kabsat, hindi man lang chinek kung totoo yung pirma ng affidavit. Ngayon, lumabas na nung isang araw, sabi ng RTC, peke ang affidavit. No? Peke in uno. Peke, falsus in uno, falsus in peke talaga lahat. Ganun lang yun, di ba, kabsat? Kung peke sa una, peke sa lahat. Yun yung gusto nilang sabihin dito. Matragis, aray ko po. Ay, nako. O, siya. Okay na tayo dito, mga kakabsat. Baka nag-iiyakan yung mga garapatan dyan. Hindi na naman nila matanggap. O siya, pasukan naman natin. Pero pang isang topic si Attorney Enzo kanina umaga pa to eh. Check ko lang guys.